Anong nangyari? Gimbal na napabangon si Mirasol. Ha? At ganun na lang ang gimbal niya nang mamulatan ng dalawang pulis na nakabantay sa tabi ng kanyang kama, habang ang isa niyang kamay ay nakaposa sa gilid ng higaan. Huwag kang malikot, miss. Baka dumugo uli ang mga sugat mo. At huwag mong tangkaing tumakas, ha. Nakaposas ka at may kasama pa kaming bantay sa labas. Ano? Tila nawiwindang ang kanyang utak sa pag-alala kung anong nangyari. Isa-isa namang nagliwanag sa kanyang isip ang mga naganap. Ang pagtatangka ni Kit na pagsamantalahan siya, ang panlalaban niya, ang pagkawala ng malay, at ang pagmulat at makitang duwang nakandusay sa kanyang tabi ang stepbrother. At higit sa lahat, ang paghugot niya sa patalim na nakabaon sa likod nito at ang pagkakahuli sa kanya ni Pablo sa aktong iyon at ikinalang niya sumaksak dito. At ang pinakahuli, ang pananakit sa kanya ni Pablo. At ngayon, mga pulis, tulungan niyo ako. Wala akong kasalanan. Hindi ako ang sumaksak kay Kit. Ako ang biktima. Ngunit kahit na anong sabihin ni Mirasol sa mga pulis, walang pakialam ang mga ito. Pasensya na, Miss Mirasol, pero trabaho lang ang sa amin. Walang personalan. Ang alam namin talaga ikaw ang suspek sa pagsaksak kay Kit. Kaya wala kaming magagawa kundi ang batayan ka. Siguro hindi makakatakas hanggang gumaling ka at nang mailkulong ka na. Nanlambot si Mirasol. Dama niya na wala siyang kakampi. Mamanasan ka na. Anong nangyari sa'yo? Bakit mo ako pinabayaan? Mga katanungang hindi magkakaroon ng kasagutan hanggang hindi sila nagkikitang mag-ina. Hanggang dumating ang sandaling kailangan na siyang dalhin sa kulungan upang pagayaran ang kasalanang ibinibintang sa kanya na hindi naman niya ginawa. Iyon ang patuloy niyang pinaniniwalaan. Hindi siyang sumaksak kay Kit. Wala siyang alam sa bagay na iyon. O bahala ka nila, ha? Wika ng escort na pulis ni Mirasol nang dalhin siya sa presinto. Para ilagay na sa kulungan. Akong bahala rin. Mukhang big time yan, ah. Tipong modelo. Mukhang mayaman. Nakangising wika ng pinaka-warden. Siyempre naman, anak mayaman talaga iyan, ano. Kaya lang matapang. Nayari iyang nagtangkang mangrip daw sa kanya. Iyon ang sabi niya, ha. Tinangka daw siyang halayin ng kanyang stepbrother. Ngingisi-ngisi naman ang pulis. Ganon, ha. Tingnan nga natin ang tapang ng babaeng iyan dito. Tingnan natin kung kakayanin niya sa loob si Big Berta. Lalo namang naging malisyoso ang ngisi ng warden sa pagkakatitig sa kanya ay baka sa kislap ng mga matang pagnanasa sa kanyang kagandahan. Lihim namang kinakabahan si Mirasol, lalo niyang nadamang panganib hindi lang para sa kanyang buhay, kundi sa kanyang kapurihan. Hindi ako papayag na makulong. Marami na akong nababalitaan tungkol sa mga babaeng preso na nilalapastangan ng mga kasamahang preso at kung minsan ay ng mga bantay na pulis. Hindi ako makakapayag na tuluyang makulong. Alam ko wala akong maaasahang tulong kay mama. Hindi ko alam kung tuluyan na niya akong pinabayaan o pinipigilan lang siya ni Tio Pablo. Pero sa pagkakataong ito, kailangan ko nang umasa lang sa sarili ko. Kapag tuluyan akong nakulong, siguradong lalong hindi ako mapapatunayan na hindi ako sumaksak kay Kit. Sa pagkakataong ayun ay naging malikot ang mga mata ni Mirasol. Ang kulungang natatanaw niya mula sa kinatatayuan ay narerehasan ng pintong bakal, habang sa kabilang panig ay ang opisina ng warden. Bahagya niyang nilingon ang pinasukan nilang pinto ng escort na pulis. May 3 pulis na nakatayo roon. Sa kabila pa ng imposible na makaraan siya roon na hindi mahuhuli ng mga ito. Biglang natutok sa tapat ng sikmura si Mirasol pagkuway napaluhod siya. O anong nangyayari riyan? Nagulat ang warden. Aba ewan ko. O anong nangyayari riyan, ha? Ngunit hindi na nakapagsalita si Mirasol. Tuluyan na siyang nalugmok sa lapag at anyong wala ng malay. Miss, ano ba? Huwag kang ang umarte. Inis na itinahaya siya ng pulis. Ngunit nangingisay na si Mirasol. Tumitirik ang mga mata at bumubula ang bibig. Shit, ano ba yan? Akala ko ba'y magaling na ang mga sugat niyan, kaya inilabas na ng ospital. Gulat na wika naman ng warden. Oo, yun ang sabi ng doktor. Bakit ganyan? Ewan ko. Grabe naman kasi ang tinamong bugbog niyan kay Pablo eh. Nalamog talaga. Anong gagawin natin dyan? Buti pa ibalik mo muna sa ospital. Ha? Ang bili ni Pablo, huwag hayaang makatakas ang babaeng iyan. Pero hindi niya sinabi na hayaang mamatay. Saka ang ganda niyan, sayang naman kung hindi pa kay kinabangan sa mga racket natin. Oo nga, sige na nga. Kaya napilitan ng pulis na buhatin siya at muling isakay sa mobile car. Sa likurang bahagi ng sasakyan nito inilagay ang dalaga. Oy Morales, samahan mo nga ako. Tawag nito sa isa pang pulis na palabas ng presinto. May responde kami sa dapitan pare. May hold up daw doon. Iba na lang. Ha? Ang tinawag namang Morales ay agad na sumakay sa isang mobile car. Kasunod ito ang iba pang pulis na lumabas ng presinto at nagsakayan sa mga sasakyan.
Umuugong ang malakas na sirena ng mga mobile car na maglalabasan sa compound ng presintong iyon. Habang naiiling naman, mag-isang inilabas ng pulis na may dala kay Mirasol ng sasakyan. Nakakainis naman kasi ang babae ito. Ngayon pa inatake. Bumubula na naman ang bibig. May mukhang epileptic pa ito. Palingali nga ito habang nagdadrive. Leche, kung hindi lang maganda ito at pakikinabangan talaga ni Warden, tuluyan ka ng isinalvage ito at nang makakubra na ako. Kay Pablo patuloy naman sa panginginig ang katawan ni Mirasol, tumitirik pa rin ang mga mata. Sabi ko na nga ba, may masama talaga silang plano para sa akin. Kailangan ko ng kumilos, malapit na siguro ang ospital. Pero iyon ang nasa isipan ni Mirasol habang hirap na sa ginagawang kunwaring panginsay. Tumigil ka nga, malapit na tayo sa ospital, konsumihidong sigaw ng pulis. Bigla siyang bumangon sa pagkakahiga sa likurang bahagi ng sasakyan, sinabayan ng kunwaring pagsusuka kahit wala namang lumalabas mula sa kanyang bibig. Ay ano yan ha? Huwag mong sukahan ang mobile car ko, ayoko maglilinis na yan. Pero patuloy lang si Mirasol sa pagkukunwari, kahit puro laway lang ang inilalabas niya sa bibig, ay patuloy siyang nagduduwal. Tangina, tigil na inihinto sa gilid ng highway ang mobile car at agad na bumaba upang buksan ang pinto sa likod. Bumaba ka nga Riam, dun ka sa gilid sumuka. Pero hindi siya tuminag. Anyong hinuhina pa nga at patuloy lang sa pagduwal. Ano ka ba? Ang kulit mo Paghuway gigil nitong binaltang kamay si Mirasol at sapilit ang inilabas ng sasakyan. Diyan ka magsuka. Letseng dudumihan mo pa ang mobile car. Lumukumaw naman sa gilid ng daan sa madamo si Mirasol at nagpatuloy sa pagsusuka. Habang lihim na naging mailap ang mga mata niya. Naghahanap siya ng tiyempo para makatakbo palayo. Bulisit na ang init-init ng araw dito. Bilisan mo yan. Doon lang ako sa sasakyan. Huwag kang tatakbo ha. Hindi siya kumubo. Tuloy lang sa pagduduwal. Eksaktong narinig niya ang pagsara ng pinto ng mobile car. Pinirahan niya ng takbo patungo sa madamong bahagi ng gilid ng kalsada. Sinuong niyang matataas na talahib hanggang makapasok siya sa kaloob-loob niya baniyan. Anak ng huli na nang mapansin ng kasama niyang pulis na nawala na siya sa pinag-iwanan nito. Ay siyang babae yun. Natakasan ako. Tigil na tumakbo sa damuhan ng pulis, ngunit hindi na nito mahagip ng tingin. Si Mirasol na nagawa palang makalabas sa lugar na iyon nang pumasok naman ang humahabol sa tumawid sa kabilang kalsada at sumuot sa madamuring bahagi niya. Ano? Gulat na gulat si Rachel nang marinig ang sinakal ng kaibigan mula sa kabilang linya. At anong gusto mong gawin ko? Rachel, ikukulong nila ako at wala akong kasalanan. Hindi ako papayag na makulong. Alam ko, nararamdaman ko. Hindi ako matutulungan ni Mama sa pagkakataong ito. Hawak siya sa leeg ni Pablo. Nakita ko nun kung paano siya bugbugin ng lalaking yun habang inaawal ito ng paninakit sa akin. Rachel, please, ikaw na lang ang mahihingan ko ng tulong. Wala akong ibang mapagkakatiwalaan. Wala akong pera. Wala rin ako kahit na ako. Please. Okay, just calm down. Mag-iisip ako ng paraan. Nagugutom na ako. Ang baho-baho na ng damot ko. Sige na naman, no. Teka, nasan ka ba? Narito sa malapit sa bahay ninyo. Ano? Paano kung papasukin mo na ako riyan, please? Sige. Wala naman si Mama at Papa. Bubuksan ko ang gate, ha? Pumasok ka na lang. Salamat. Kahit paano ay nakadama ng pag-asa ang dalaga. Agad siyang lumabas sa kinakublang tindahan at sinilip ang gate sa bahay ni na Rachel kung may magbubukas na. Ayun, bukas na. Oy, miss, saan ka pupunta? Bayad mo sa payphone. Habol sa kanya ng may-ari ng tindahan na may payphone. Ang sandali lang ho, kukuha lang ako ng bari sa bahay ni na Rachel. Wala kasi akong bari ay. Ano? Pero nakakabang na patungo sa bahay ni na Rachel ang dalaga. Anak ng, mamaya ko na nga lang sisingilin si Rachel. Napakamot na lang ito sa ulo nang makitang pumasok na ng gates ni na Rachel si Mirasol. Pasensya ka na dyan sa konting laman ng ATM ko ha. Bahala ka nang mag-withdraw. Hayaan mo kapag nakahingi ako ng pera kay Mama, magdideposit ako na yan para malaki-laki naman ang baon mo. Salamat. Malaking bagay na ito. Saka salamat din dito sa damit mo, sa pagkain at sa paligo. Mukha talaga akong pulubi kanina, no? Ang baho na, ang bantot ko pa. Natatawa na ang wika ni Mirasol. Wala iyon. Maganda ka pa rin naman kahit ang dumi at ang baho mo kanina. Ito nga palang ilan pang piraso ng damit ko para may pamalit ka. Dalhin mo na rin itong bag ko. Oo, inayos na niya sa bag ang ilang pirasong damit. Siya nga pala, anong balak mo? Saan ka ba pupunta? Hindi ko pa alam. Hindi ako makapag-isip eh. Ang alam ko lang hindi ako makakapayag na makulong. Siya nga pala, maipakikiusap sana ako sa'yo ha. Ano yun? Baka naman pwede mong alamin kung ano ang lagay ni Mama. Saka yung dalawa kong kapatid. Nag-aalala ko sa kanila eh. Baka kung ano ang ginagawa sa kanila ni Pablo at ng dalawa pang bruha niyang anak. Si Henrik madalas siyang batukan. Si Cindy laging pinaiiyak.
Naku, ang hirap yan. Hindi kaya makahalata yun. Hindi naman siguro. Dati ka na naman nagpupunta sa amin, hindi ba? Oo, pero ibang sitwasyon ngayon. Tiyak na galit sa iyong demonyong yun. Baka pati sa akin ay magalit. Kung hindi ka papasukin sa bahay namin, huwag ka nang magpumilit. Pero kung hindi naman at makakalusot, saka ka nilang pumasok. Sige siya nga pala, 2 cellphone ko. Dalhin mo na yung isa para makontak kita, ha? Oo, salamat talaga, ha? Wala iyon, lakad ka na. Oo. Bago tuyuluyang umalis si Mirasol ay binayaran niya ng bariyang may-ari ng paper na naghabol sa kanya. Inirapan lang siya nito matapos tanggapin ang bayad, pero hindi lang niya pinansin. Hindi pa rin alam ni Mirasol kung saan pupunta, pero sige lang siya ng lakad. Si Tito Art nga pala, may opisina siya sa Makati. Isa siyang abogado at kaibigan siya ni Papa. Baka matulungan niya ako, sa kanya na lang ako pupunta. Sumakay na lang ng basang dalaga patungong Makati. Hindi na siya naging maluhos sa pagsakay ng taxi kahit na nakasanayan niyang may sariling sasakyan. Tiniis na lang niyang pakikipagsiksikan sa mga pasahero sa bus. Kailangang tipirin niyang perang galing kay Rizal. Ilang sandali pa, bumaba na siya sa Alaya. Pumasok siya ng Glorieta Mall para lumabas sa kabilang bahagi niya kung saan matatagpuan ang building na pinapasukan ni Art na kaibigan ng kanyang papa. Ang hindi alam ng dalaga sa mga sandaling iyon ay naroon din sina Pablo at ilang pulis. Nag-isip ang lalaki kung saan maaaring lumapit si Mirasol ngayong nakatakas ang dalaga. At sa pananakit nito sa mag-iinang sene na paamin to ang asawa kung sino ang posibleng lapitan ng anak sa ganoong pagkakataon. Sigurado ako pupuntahin sa kaibigang abogado ng kanyang papa. Kailangang maunahan natin siya. Dito na lang muna tayo duman sa loob ng mall. Doon sa dulong pinto ay patungo sa kabilang building. Sige ho, salamat. Huwag kayong mag-alala kung bahala sa inyo. Halatang ngit-ngit si Pablo kay Mirasol. Gigil na makita. Habang si Mirasol ay patungo na rin sa pintong papasukan din ni Pablo. Eksaktong 10 metro ang layo sa pinto na hagip ng kanyang paningin ng mga ito. Natanaw din siya ni Pablo. Nagkatinginan sila. Naging mailap na ang mga mata ni Mirasol. Hindi, bigla siyang kumis. Bumalik patakbo sa pinanggalingan. Habulin natin. Nagsimula ang habulan sa loob ng mall. Harangin ninyo, sigaw ni Pablo sa isang security guard na pasalubong sa kanya. Dahil wala namang alam ang security guard na nakita mga pulis nang mahabol kay Mirasol, bigla itong humarang sa daraanan niya. Dumipa na tila ba datakmain siya. Hindi mo ako mahahawakan. Hindi ako papayag. Bigla siyang yumuko sabay lagay sa likod nito at hilas na nakasukbit na service fire. Ha? Nagulat ang security guard. Hindi agad nakakilos kahit nakalabas na siya sa isang pintong patungo sa parking ng mall. Iyon ang nangyari. Paikbing wika ni Mirasol habang nakasandal sa likod ng kotse ng lalaki. At ikaw nga ang na-hostage ko. Sorry, hindi ko na kasi alam ang gagawin ko eh. Napabuntong hininga ang lalaki bagamat patuloy lang ito sa pagdadrive. Ano nga ang pangalan mo? Maya-maya ay tanong nito. Nagtaas siya ng paningin at sinulya pa nito sa salamin. Mirasol, bakit mo itinatanong? Siyempre naman, may 4 na oras na tayong magkasama. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Siya nga pala ako si Andre. Pwede mo? Pero kung naiinis ka, pwede rin naman ito. Anyway, magpahinga ka na muna riyan, ha? Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Matapos kong marinig ang kwento mo, magagawa pa ba naman kitang ipahamak? Nag-aalala lang ako sa'yo, nangangalumata ka. Sige na, malayo pang biyahe natin. Paglabas natin ng NLEX, mag-stop over muna tayo para makakain. Mahaba pa ang lalakbayin natin. Saan ba tayo pupunta? Actually, patungo talaga ako sa Batanes nang gawin mo akong hostage. Batanes? Nagulat siya sa sinabi nito. Oo, may rest house kasi ako roon. Magbabakasyon ako at mag-aanwid. Pero dahil nasabit ka na sa lakad ko at hindi mo pa alam kung anong gagawin mo sa buhay mo o kung saan ka pupunta, sumama ka na lang sa akin. You'll be safe with me. Hindi siya kumibo. Nililimi ang sinabi nito. Hindi pa rin ako dapat magtiwala sa kanya. Kailangan kong makaisip ng paraan para makalayo na sa kanya. Total, hindi na naman ako masundan ng mga pulis. Kailangan kong bumalik sa lungsod. Kailangan ko ako ni na Henrik at Cindy. Kailangang mailayo ko sila sa pamilyang una. Ngunit habang nagbibiyahe sila, hindi rin naman napigilan ng dalagang maidli. Hindi na niya namamalayan na panay ang sulap sa kanya ni Andre habang nagdadrive ito.